Tinanggap ni Rin ang hamon ng grupo nila Isagi. Dumiretso na sila sa loob ng kasunod na stage para sa kanilang 3-on-3 match. Ang bawat grupo ay binigyan ng kani-kanilang holographic goalkeeper. Ang mananalo sa labang ito ay kukuha ng isang miyembro mula sa natalong grupo at magpapatuloy sa kasunod na stage. Samantalang ang matatalo ay babalik sa second stage upang makahanap ng panibagong miyembro. Ang grupo ni Isagi ang unang may posesyon sa bola. Sa husay mag-dribble ni Bashira, ay hindi na nakagalaw ang rank 3 player sa kanya. Humingi ng pasa si Isagi, ngunit nag-fake si Bashira at ipinasa ang bola kay Nagi. Ngunit mabilis ang rank 2 player at agad na nakapwesto at dumipensa. Mabilis na pinag-aralan ni Nagi kung saan papunta si Isagi at ipinasa ang bola sa kanya. Sinabi ni Isagi na napakaganda ng inihain niyang pasa at swak na swak ito sa kanyang direct shot. Ang grupo nila Isagi ang unang nakagawa ng puntos. Nagkaroon bigla ng kumpiyansa ang kanilang grupo. Iniisip ni Isagi na kung magpapatuloy ito, ay kaya nilang talunin ang pinakamalakas na grupo sa Blue Lock. Ngunit kinabahan siya nang magsalita si Rin. Sinabi nitong napakahina pa ng pag-unawa nila sa laro. Dahil para kay Rin ang football ay isang digmaan, at kung tatalikod sila sa kanilang kalaban, ay siguradong pagkatalo lang ang kanilang makikita. Sinurpresa sila ni Rin nang mabilis niyang tirahin ang bola mula sa kick-off papunta sa kanilang goal. Sa isang iglap ay tabla na agad ang kanilang laban. Ang matindi pa rito ay hindi man lang nila namalayan na nakalapit na si Rin sa kanilang goal upang kunin ang bola. Sinabi niya na nag-aaksaya lang sila ng oras, kaya kumilos na sila agad upang matapos na ang labang ito. Sinabi ni Isagi na huwag siyang arugante dahil hindi lang siya ang may pangarap. Ngunit tinanong siya ni Rin kung anong silbi ng kanilang pangarap kung hindi nila kayang ipaglaban ito. Dahil sa oras na matalo sila ay siguradong mamamatay na rin ang kanilang pangarap. Ngunit hindi tinanggap nila Isagi ang pangmamaliit ni Rin sa kanilang kakayahan. Sinabi niyang pagsisisihan niya ang kanyang mga sinabi. Ipinasa ni Bashira ang bola kay Nagi, ngunit na-intercept ito ni Aryu dahil sa kanyang mataas na talon. Ipinasa niya ang bola kay Tokimitsu, subalit mabilis siyang kabahan, kaya sinipa niya ito agad. Nakuha ni Isagi ang bola, ngunit dahil sa haba ng galamay ni Aryu, ay nagawa niyang masipa ang bola at agad na nakapuntos. Nagulat si Isagi dahil isang halimaw rin si Aryu. Ginagamit niya ang kanyang tangkad upang makalundag ng mataas at makasungkit ng bola sa kalaban. Nasa kanila na muli ang posesyon ng bola. Nilampasan ni Bashira si Tokimitsu, ngunit mabilis itong nakahabol sa kanya. Ang matindi pa rito ay nagawa pa niyang agawin ang bola kay Bashira. Sumugod ito papunta sa goal kaya dinepensahan siya ni Isagi. Ngunit sobrang bilis nito at hindi malaman ni Isagi kung saan siya daraan. Kaya kinapitan na lang niya ito upang mapigilan na makapuntos. Ngunit sobrang lakas pala ng katawan nito at hindi siya ininda. Nakapuntos si Tokimitsu at napagtanto ni Isagi na hindi lang si Rin ang kanilang kalaban. Wala mang teamwork ang tatlo ay hindi naman maipagkakailang halimaw rin ang kakayahan ng bawat isa sa kanila. Unti-unti nang natutunaw ang kumpiyansa ni Isagi. Dahil kahit na mahusay ang kooperasyon ng kanilang grupo ay tinatalo pa rin sila ng isang grupo na ngayon lang nagsama-sama. Nagulat siya na marinig si Nagi. Sinabi niya na nagpapasalamat siya kay Isagi dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makakita pa ng mahuhusay na players. Sinabi niyang may naiisip siyang plano. Imbes na maglaro sila ng one-on-one, ay mas mabuting gamitin nila ng husto ang kanilang teamwork. Sinabi ni Bashira na magandang ideya ito. Sinabi ni Isagi na hindi niya inakala na ganito ka-competitive si Nagi. Sinabi ni Nagi na ayaw lang niya ng pakiramdam na matalong muli. Ipinasa ni Isagi ang bola kay Bashira at sumugod na sila. Sinabi ni Isagi na hindi basta-basta makakawala si Bashira dahil sa bilis ni Tokimitsu. Hindi rin makakakuha ng maayos na pasa si Nagi dahil sa haba ng hita at taas ng lundag ni Aryu. Kung lalabanan nila ang mga ito bilang individual ay wala silang magagawa. Kaya bumuo sila ng trianggulo upang makapagpasahan habang unti-unting lumalapit sa goal. Magagawa naman nila ito sa tulong ng skill ni Isagi na kalkulahin ang susunod na gagawin ng kalaban. Nakakita ng opening si Isagi, ngunit mabilis na pumunta roon si Rin. Kaya ipinasa na lang ni Bashira ang bola kay Nagi. Binigyan niya ito ng spin upang makakuha ng distansya si Nagi at makalayo kay Aryu para maka-score. 3-2 na ngayon ang score. Napahanga naman si Nagi sa pasa ni Bashira dahil ngayon lang siya nakakuha ng ganitong pasa. Madalas kasi na ibinibigay sa kanyang pasa ni Reo ay ang pasang bahala ka na. Natutuwa si Isagi sa nabubuong teamwork ng kanilang grupo. Ngunit habang nag-uusap-usap sila, ay tinanong ni Rin kung hindi pa rin ba sila natututo.
Tumira na naman siya mula sa kickoff. Mabuti na lang at naprotektahan ito ni Isagi. Sinabi ni Isagi na nakatatak na sa kanyang memorya ang kanilang mga estilo, kaya alam niya ang posibilidad na maaari niya ulit gawin ito. Ngunit hindi pa rin natatapos ang kanilang peligro. Dahil lumabas ang bola kanina, kaya magsisimula ang laban sa corner kick ni Rin. Sobrang delikado nito dahil kayang ma-overpower ni Tokimitsu si Bashira, at wala sa kanilang makakaabot sa taas ng talon ni Aryu. Pumuesto si Isagi sa gitna upang makasuporta sa kung anuman ang mangyayari. Sinipa na ni Rin ang bola. Nagtataka si Isagi dahil sobrang taas nito at malabo rin na pasa ito para kay Aryu. Isa pala itong spinning direct shot. Nagulat na lang silang lahat nang pumasok ito sa kanilang goal. 4-2 na ngayon ang score. Sinabi ni Bashira na 1 puntos na lang at matatalo na sila. Sinabi ni Isagi na kailangan nilang bumawi. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pasahan. Tinanong ni Rin kung hanggang kailan sila magpapasahan sa bola. Nakita ni Isagi na sa pagbuntot sa kanya ni Rin ay nagkaroon ng malaking espasyo malapit sa goal. Kaya hiningi niya ang bola kay Bashira. Ipinasa naman ito agad sa kanya. Tinanong ni Rin kung may nakita ba siyang opening. Nagulat si Isagi dahil inakala niyang naiwan na niya si Rin. Nakuha ni Rin ang bola at sinabing sa tingin mo ba ay ikaw lang ang marunong gumamit ng posisyon. Sinadya pala ni Rin na magbigay ng espasyo upang matrap si Isagi. Halos gumuho naman ang mundo ni Isagi nang malaman na naisahan siya ni Rin. Sinubukan siyang habulin ni Isagi, ngunit mabilis siyang tumagos kay Bashira. Hindi rin siya napigilan ni Nagi at tuluyan nang nakalapit sa goal. Wala nang nagawa si Isagi kung hindi panoorin ang napakaganda niyang tira. Dito na natapos ang kanilang laban at ang nanalo ay ang grupo nila Rin. Tinanong ni Tokimitsu kung sino ang kanilang pipiliin. Sinabi ni Rin na wala siyang pakialam kahit sino sa kanila. Nagulat si Isagi dahil kinuha nila si Bashira. Sinabi ni Tokimitsu na bumilib siya sa kanyang mga assist kanina. Sinabi ni Bashira sa sarili na gusto niyang makagrupo si Isagi hanggang sa dulo. Ngunit ito ang batas ng Blue Lock kaya hihintayin na lang niya si Isagi na kunin siya sa grupo nila Rin. Bumalik sila Isagi sa hintayan ng mga natalo, ngunit sila pa lang ang tao rito. Mukhang pinanghihinaan na ng loob si Isagi. Sinabi niyang dahil sa kanya ay natalo ang kanilang grupo. Kulang pa kasi ang kanyang individual na kasanayan at madalas ay umaasa lamang sa lakas ng mga kasama. Sinabi ni Nagi na hindi siya papayag na basta na lang sumuko si Isagi. Dahil iniwan niya ang kanyang nag-iisang kaibigan at piniling sumama sa kanya. Kaya hindi niya ito papayagang sumuko na lang ng basta. Natauhan si Isagi nang malaman na may umaasa sa kanya. Kaya nabuhayan siya ng loob na lumabang muli. Napagtanto ni Nagi na maaaring ang layunin ng nakaraan nilang laban ay ang subukan ang kanilang individual skills. Dahil simula pa noong una ay pinaghuhusayan na nilang gamitin ang teamwork ngunit hindi ito umubra sa nakaraang laban. Dahil kakaunti lang sila sa field, kaya mas nakikita ang epekto ng kanilang individual na skills. Sinabi ni Nagi na maaaring sinusukat sila ni Coach Ego individually. Nauunawaan na ngayon ni Isagi kung bakit natalo ang kanilang teamwork at kung bakit mas naging epektibo ang mga sagupaan na one-on-one. Naintindihan na nila ngayon ang kailangang gawin upang manalo sa stage na ito. Kalaunan ay dumating si Baro. Naalala ni Isagi na ang susi upang makalampas sila sa seleksyon na ito ay ang individual na lakas. Kaya iniisip niya kung paano niya matatalo si Baro. Tinanong ni Nagi kung bakit siya nandito. Madalas kasi na ipinagmamayabang ni Baro na mas mahusay siya sa lahat. Nagkainitan agad ang dalawa at nagkasagutan. Sinubukang pakalmahin ni Isagi si Nagi dahil hindi pa siya handa na makalaban si Baro. Mabuti na lang dumating at nagsalita ang dati niyang kagrupo. Si Asahi pala ang naging kagrupo ni Baro at ang isang player na si Nishioka. Sinabi niyang bagamat nakapuntos ng 4 si Baro ay hindi siya ang pinili ng kanilang nakalaban dahil sa kanyang makasariling playstyle. Sinabi ni Asahi na kailangan pang maghintay ng 24 na oras bago makapili o tumanggap ng laban ang grupong natalo. Dahil dito sinabi ni Baro na kung gusto nila ng laban ay sabihin lang nila. Sinabi ni Nagi na ang grupo ni Baro ang kailangan nilang makalaban. Dahil kailangan nila ng malakas na kakampi upang makalampas sa seleksyong ito. Sumang-ayon naman si Isagi, ngunit sinabi niya na hindi pa nila kalebel si Baro ngayon. Dahil gumagana lang ang kanilang kakayahan sa tuwing makakatanggap sila ng pasa. Kung wala silang kakampi na kagaya ni Bashira at Reo, ay hindi rin nila magagamit ang kanilang lakas. Napaisip rin si Nagi kung paano nila mailalabas ang kanilang kakayahan nang walang pumapasa. Kinabukasan ay pumunta si Isagi sa training room.
Napansin niya na malaki na ang kanyang pagbabago. Ngunit malayo pa rin ito kumpara sa mga halimaw na players na kailangan niyang talunin. Dumating rin si Asahi at tinanong niya kung nakapili na ba sila ng makakalaban. Sinabi niya na katulad rin siya ni Isagi na siguradong maiiwan kung sakaling matalo ang kanilang grupo. Dahil malabong may pumili sa kanilang dalawa, lalo na't kagrupo nila si Baro at Nagi. Kaya kailangan na nilang sumugal. Dahil ito lang ang paraan upang sila ay makaabante. Hinamon niya si Isagi at sinabing huwag siyang umatras dahil ito ang dahilan kung bakit nasa loob sila ng Blue Lock. Tinanggap naman ni Isagi ang hamon, ngunit nagulat siya nang makita na mas humusay pa si Baro. Sinabi ni Isagi na mahihirapan si Nagi kay Baro kaya kailangan niyang makahanap ng solusyon upang matalo si Asahi. Ngunit napagtanto niya na kulang pa talaga siya sa kasanayan. Dahil kahit sa depensa lang ni Asahi, ay nahihirapan pa siyang makapasok. May pumasok sa isip ni Nagi, at sinabi niya kay Isagi na sipain ang bola kahit saang direksyon na bakante. Sinabi ni Baro na kahit anong gawin nila, ay hindi sila makakalampas sa kanya. Ngunit napagtanto ni Nagi na mayroon nga pala siyang kakayahan na maaaring makatalo kay Baro. Ito ay ang kakayahan niyang makontrol ang direksyon ng bola gamit ang kanyang mga unpredictable na kilos. Hindi niya ito naisip dati, dahil hindi niya namalayan na ginagawa na niya ito. Nagulat si Nagi dahil napakabilis mag-evolve ni Nagi. Sinabi ni Nagi na kaya nilang manalo sa grupo nila Baro. Sila Baro na ngayon ang may posisyon sa bola. Sinabi ni Nagi na pagtulungan nila ito, dahil masyadong mataas ang ego ni Baro kaya hindi niya ipapasa ang bola kahit open pa si Asahi. Nasungkit ni Isagi ang bola kaya mabilis na bumaba si Nagi. Mabilis na dumipensa si Asahi, ngunit nag-aalangan ito. Dahil kung didikit siya kay Nagi ay maaaring i-deflect nito ang bola at maiwan siya. Nakita ni Isagi na dumistansya si Asahi, kaya ipinasa niya ang bola nang tumakbo si Nagi. Hinabol siya ni Asahi, ngunit nakuha na ni Nagi ang bola at mabilis na itinira sa goal. Dahil dito ahead na sila Isagi. Nagalit si Baro at sinipa ang bola mula sa kickoff. Mabuti na lang at hindi ito pumasok. Nakuha ni Asahi ang bola at ipinasa agad pabalik kay Baro. Nakascore si Baro at tabla na naman ngayon ang laban. Sila Isagi naman ang may posesyon sa bola. Tinanong ni Asahi kung alam ba niya ang dahilan kung bakit gusto niyang makalaban ang kanilang grupo. Sumagot si Isagi at sinabing hindi ba dahil kay Nagi. Sinabi ni Asahi na bukod sa makukuha nila si Nagi, ay nakakasiguro rin siyang matatalo niya si Isagi. Dahil magkagrupo sila dati at alam niya na walang kakayahan si Isagi na makipaglaban ng mag-isa. Dahil pareho lang silang average player, ngunit alam niyang mas mahusay siya sa kanya. Ipinasa ni Isagi ang bola, ngunit nasundot ito ni Asahi. Nakuha ni Baro ang bola at ipinasa pabalik kay Asahi. Sinabi ni Baro na ibalik ito sa kanya. Ngunit dumiretso na si Asahi at itinira ang bola sa goal. Mabuti na lang at kinabahan ito kaya hindi niya naipasok ang tira. Sinabi ni Nagi na kunin nila ang bola. Ngunit biglang pinuwersa sila ni Baro at agad na sinipa ang bola sa goal. Sinabi ni Isagi na tama nga si Asahi na pareho lang silang average player. Ngunit magkaiba ang kanilang lakas at kahinaan. Mahusay magdala ng bola si Asahi, subalit mahina siya sa scoring. Samantalang si Isagi naman ay nakakagawa ng puntos, ngunit mahina sa pagdadala ng bola. Kaya kung sino man sa kanila ang makakalampas sa kanyang limitasyon ay siyang magpapanalo sa laban. Alam ni Isagi na hindi siya isang henyo katulad ni Nagi at Baro. Ngunit determinado siyang mapunuan ang kanyang kakulangan dahil ayaw niyang maiwan at manatili na isang average player lamang. Sinubukan niya na baguhin ang kanyang playstyle kagaya ng 1-2 plays at sprinting. Ngunit hindi pa rin niya makita ang kailangan niyang ayusin. Na-corner siya ni Asahi kaya ipinasa niya ang bola kay Nagi. Nakascore na naman si Nagi at tabla na ngayon ang laban. Kahit na maganda ang nangyari ay naiinis si Isagi dahil wala siyang makitang resulta kahit binago niya ang kanyang galaw at diskarte. Napagtanto niya na hindi ang kanyang galaw at aksyon ang kailangan niyang baguhin kung hindi ang lahat ng kanyang nalalaman. Tumira na naman si Baro mula sa kickoff. Mabuti na lang at nakahanda ngayon si Nagi. Nakuha ni Isagi ang bola, ngunit nasa likod niya si Asahi, at inagaw ito sa kanya. Sinabi niya na hindi siya magpapatalo kay Isagi. Nagulat siya nang biglang humarang sa kanyang harapan si Nagi. Kaya panandalian siyang natigilan. Sinabi ni Baro na ipasa sa kanya ang bola. Kinain na niya ang kanyang pride, at ipinasa ang bola kay Baro. Nakascore ulit si Baro kaya 4-3 na ngayon ang score. Delikado na ngayon sila Isagi dahil isang pagkakamali lang ay maaari nang matapos ang laban. Batid ni Isagi ang importansya ng nakaraang score.
kung nadepensahan lang sana niya ang bola laban kay Asahi. Naalala niya na pumuwesto si Asahi sa kanyang blind spot, kaya hindi niya ito nakita nang inagaw nito ang bola. Biglang pumasok sa kanyang isip ang ideya ng blind spot. Napagtanto niya na madalas pumuposisyon si Asahi sa kanyang blind spot. Iniisip niya ngayon kung ito na ba ang kanyang kakulangan. Napagtanto niya na ang one-on-one na laban ay hindi lang nangyayari kapag nasa posisyon niya ang bola. Ang ginagawa ni Asahi ay humahanap siya ng lugar kung saan maaari siyang makakuha o makatanggap ng bola. Ito ang isang bagay na hindi niya naisip dati. Unti-unti na niya ngayon pinagsasama-sama ang mga impormasyon na kanyang nakuha. Kasama na ang mga ginawa ni Rin sa huli nilang laban. Nauunawaan na niya ngayon ang konsepto ng blind spot at ang positioning kapag wala sa kanya ang bola. Humingi si Nagi ng pasa at nakascore ng goal. Tabla na naman ngayon ang laban. Tinanong ni Nagi kung bakit kanina pa parang lumulutang ang isip ni Isagi. Ngunit hindi ito nagsalita. Kasalukuyan kasing binabago ni Isagi ang kanyang pag-unawa sa laro. Pinabayaan na lang siya ni Nagi dahil nakita niyang matindi ang kanyang konsentrasyon. Makikita na matindi rin ang determinasyong manalo ni Asahi. Dahil siya ang inaasahan ng kanyang mga kapatid. Wala na pala ang kanilang mga magulang dahil sa isang aksidente. Nangangarap siya na maging isang pro player upang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Kaya hindi niya sasayangin ang oportunidad na ibinigay sa kanya ng Blue Lock. Nagsimula ang laban kung saan si Baro ulit ang nasa kickoff. Pumuwesto na si Nagi katabi ng goalkeeper upang hindi na ulit maisahan. Sinabi ni Asahi na pagtulungan na lang nila si Isagi upang makalapit sa goal. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Baro at sinabi na siya ang magdedesisyon sa kanyang gagawin. Tinira na naman ni Baro ang bola, ngunit sa kaliwa niya pinuntirya ang goal. Mabuti na lang at malapit dito ang goalkeeper. Hinabol nilang tatlo ang bola. Sinabi ni Asahi na mauuna siya na makuha ito. Sinabi ni Baro na ipasa agad ito sa kanya. Ngunit naisip ni Asahi na gayahin ang direct shot ni Isagi dahil nakita niyang open ang goal sa kanyang harapan. Ito na ang pagkakataon na mapatunayan niya na isa rin siyang striker. Ngunit tumama ang bola sa poste at nakuha ni Nagi ang rebound. Nakita ni Isagi na kinopya ni Asahi ang kanyang direct shot. Kaya ngayon ay siya naman ang kukopya sa kakayahan ni Asahi. Maaaring hindi sila henyo ni Asahi, ngunit matindi kong pagsasamahin niya ang kakayahan ng dalawang average player. Hinabol siya ni Baro at sinabing hindi siya makakawala. Ngunit naiintindihan na ni Isagi ngayon kung paano pumuwesto kapag wala sa kanya ang bola. Alam niyang mahigpit siyang babantayan ni Baro, ngunit kailangan pa rin niyang tingnan kung ano ang gagawin sa likod ni Nagi. Kaya imposibleng makita niya ang lahat ng kanilang dalaw. Ito na ang oportunidad na gamitin niya ang blind spot para makakuha ng magandang posisyon at mawala sa balanse si Baro. Nakita ni Nagi ang kanyang ginawa at mabilis na ipinasa ang bola. Sinabi ni Asahi na kinopya niya ang kanyang galaw. Sinabi ni Isagi na hindi pa sapat ang blind spot at kailangan pa niyang idagdag ang kanyang direct shot. Nakascore si Isagi at sila ang nanalo sa laban. Napalugmok na lang si Asahi at napaiyak. Sinabi ni Isagi na mahigpit ang laban at kahit sino sa kanilang dalawa ay maaaring manalo. Sinabi ni Asahi na nagkamali siya dahil inisip niya na pareho sila ni Isagi. Ngunit makikita ang kanilang pagkakaiba nang sinubukan niyang gayahin ang kanyang direct shot. Sinabi niya na sa maikling panahon ay hindi lang niya nakopya ang kanyang skill, ngunit na perpekto pa niya ito. Sinabi niyang humahanga siya kay Isagi. Dahil nakahanda itong baguhin at palitan ang kanyang mga nakasanayan upang makabuo ng mas higit na bersyon ng kanyang sarili. Tinanong ni Nagi kung sino ang kanilang kukunin. Sinabi ni Isagi na kukunin nila kung sino ang makakatulong sa kanila. Pinili niya si Baro at sinabing hindi pa rito natatapos ang kanyang laban. Dito naman natapos ang karir ni Asahi. Nagpapasalamat siya kay Isagi dahil tinalo siya nito at ibinalik sa realidad na hindi pa talaga siya handa sa kasunod na laban. Nalulungkot lang siya na mabilis na natapos ang kanilang pangarap. Bumalik ang eksena kung saan naghahanap pa ng kakampi si Kunigami at Shigiri. Ang hinahanap nila ay kagaya ni Bashira na mahusay pumasa at may kontrol sa bola. Nakita nila si Reo at naalala na siya ang dating kagrupo ni Nagi. Nilapitan nila ito, ngunit hindi sila pinansin ni Reo. Sinabi ni Shigiri na malamang ay iniwan siya ni Nagi. Sinabi niya na katulad niya ay iniwan rin sila ni Bashira at Isagi. Kaya kung gusto niyang maghiganti ay sumama siya sa kanila. Ang grupo nila Isagi ay binigyan ng bagong kwarto. Nag-aaway na naman si Nagi at Baro kung saan sila pupwesto. Nagulat sila nang makita na maayos sa gamit si Baro at sobrang layo sa nakikita nilang personalidad nito.
Gustong malaman ni Isagi kung ano pa ang mga bagay na hindi niya alam kay Baro, upang mas maunawaan niya ito at makagawa ng koneksyon sa kanya. Kaya inaya niya itong mag-practice. Mahalaga kasi na makabuo ang kanilang grupo ng matibay na koneksyon upang makasiguro sila sa kasunod na laban. Nalaman ni Isagi na bago pa humawak ng bola si Baro, ay may istrikto itong workout. Sinabi ni Baro na mga 1 oras pa bago siya matapos. Sinabi ni Isagi na marahil ito ang dahilan kung bakit literal siyang mas malakas sa kanila. Kaya sumali na rin sila Isagi kaysa maghintay at panoorin lang si Baro. Lumipat ang eksena sa isang meeting. Dito ay nagbibigay si Anri ng update tungkol sa Blue Lock. Makikita rin na hindi interesado ang board na makinig sa kanya. Sinabi ni Anri na sinasanay nila ang mga trainees upang mas lumawak pa ang kanilang pag-unawa sa laro. Layunin ng kanilang proyekto na maging mas mahusay na striker ang bawat isa. Ito ay upang mas maging malakas ang grupo na kanilang mabubuo. Sinabi ni Hirotoshi na bagaman maganda ang kanyang mga sinasabi, ay ang talento pa rin ng player ang mangingibabaw. Minamadali na ng board na mag-produce sila ng star player. Ngunit sinabi ni Andy na nasa seleksyon pa lang sila. Sinabi ni Coach Ego na nakatingin lang ang mga matatandang ito sa pera at wala sa realidad. Tinanong niya kung ano ba ang sinasabi nilang talento. Ito ba ay ang kanilang mga sinasabing henyo na hinahangaan lang dito sa loob ng bansa? Ngunit basura naman sa World Cup. Kung mananatili kayo sa ganitong sistema, ay walang magbabago sa kalidad ng mga players na inyong maproproduce. Mananatili na lang sa inyong pangarap ang makilala ng mundo ang Japan sa larangan ng football. Sarkastiko namang sinabi ni Hirotoshi na hihintayin nila ang magandang resulta ng kanilang ginagawa. Bumalik na mula sa training sila Isagi. Nakita nila si Baro na mahimbing nang natutulog sa kama na kanilang pinag-aagawan. Gusto sana ni Nagi na sipain siya. Ngunit sinabi ni Isagi na naglinis naman ito ng kwarto, kaya pabayaan na nilang magpahinga. Lumipat ang eksena sa training nila Kunigami. Kasama na nila ngayon si Reo sa pagsasanay. Pinag-uusapan ng grupo kung sino ang pipiliin nilang kalaban. Sinabi ni Chigiri na siguradong nag-advance na ang grupo nila Isagi, kaya 4 na ang kanilang miyembro. Sinabi ni Kunigami na kailangan nilang makakuha ng mahusay na ika-4 na miyembro. Tinanong nila kung may mumungkahi ba si Reo. Sinabi niya na kahit sino basta't makakatulong na matalo niya si Nagi. Iniisip ni Isagi ang sinabi ni Asahi na mahusay siyang kumopya at mag-adapt sa sitwasyon. Ngunit naguguluhan pa siya kung ano ito. Sinabi niya na ang mas mahalaga ngayon ay makabuo siya ng koneksyon kay Baro. Gusto ni Isagi na malaman ang playstyle ni Baro, ngunit sinabi lang nito na tulungan lang siyang makascore at yun na yun. Sinabi ni Isagi na ang kanyang pagiging makasarili ang kanyang kahinaan. Nagalit si Baro at sinabing hindi siya magbabago. Dahil kung ang gusto niya ay teamwork ay dapat si Asahi na lang ang kanilang kinuha. Sinabi ni Isagi na kaya na niyang gawin ang mga kakayahan ni Asahi. Ngunit ang kanyang kakayahan ay hinding-hindi niya magagaya kahit na magsanay pa siya buong buhay. Subalit sa tulong niya ay mas lalabas pa ito. Ngunit matigas talaga ang ulo ni Baro at ayaw makipagkaisa. Kaya nang hihinayang si Isagi sa kanyang talento. Naisip ni Isagi na maligo na lang at sa hindi inaasahan ay nagkita sila ni Kunigami. Nagtataka siya kung bakit nandito pa rin si Isagi. Ikinuwento ni Isagi na natalo sila sa grupo nila rin at kinuha nila si Bashira. Kasunod nito ay kinuha naman nila si Baro sa grupo ni Asahi. Dumating naman bigla si Chigiri at tinanong kung bakit niya sila iniwan. Sinabi ni Isagi na maghihintay naman talaga sila, ngunit dumating si Nagi at inimbitahan sila. Tinanong ni Nagi kung siya ba ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi ng dalawa na nauunawaan na nila dahil kung sila rin ang imbitahan ni Nagi ay sasama rin sila. Dumating rin si Baro sa paliguan. Tinanong ni Chigiri si Isagi kung sino ang susunod nilang makakalaban. Sinabi ni Reo na ang kanilang grupo. Dahil ito ang dahilan kung bakit siya sumali sa kanila. Bumati sa kanya si Nagi, ngunit sinabi ni Reo na huwag muna silang mag-usap dahil magkalaban na sila. Dahil hindi siya ang kanyang pinili, kaya dudurugin niya ang binuo niyang grupo. Sinabi nila Kunigami na magandang ideya ito dahil kailangan nila ng mahusay na ika-4 na miyembro. Tinanggap naman ito ni Isagi, kaya siguradong magiging exciting ang susunod na laban. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.